babaeng balo na may kaya sa buhay, target ng narcissist. Meron dalawang reasons kung bakit sila target ng narcissist. Unang-una, syempre, high-grade narcissistic supply yan. Ibig sabihin sa Tagalog ay magandang hut-hutan, no? Magandang pinagmumulan ng pera, ng assets at ng iba pang mga kung ano-anong kapaki-pakinabang para sa pamumuhay ng narcissist. Pangalawa na rason, ang mga balo ay kamamatay pa lang ng asawa o namatayan ng asawa. So nagdadalamhati pa yan. Ika nga sa mental health ay nasa grieving process pa. Nag-grieve pa yan eh. So in pain yan. So kapag ang isang tao ay in pain, they are very vulnerable sa atensyon na ibinibigay ng mga tao sa paligid nila. Kasi naghahanap sila ng care, naghahanap sila ng ika nga ay ng replacement, no? Doon sa namatay nilang asawa. Hindi i-replace agad naman yung asawa. Ang tinutukoy ko is yung yung nawalang atensyon, nawalang pagmamahal, pag-aaruga at support, no? Emotional support sa kanya kasi namatay nga yung asawa niya. And then eto na ang narcissist, nakita niya na naamoy niya. Magaling ang sensor kasi ng narcissist eh. Naamoy niya na inaaral niya kasi yan eh, predator yan eh. Naghahanap yan ng prey, yung mabibiktima, no? Naamoy niya. Nakita niya, ito, balo, oh. Kamamatay pa lang ng asawa nito. Siguro mga, tatanungin niya yan, i-research niya yan sa mga kapitbahay. Isang taon at kalahati nang namamatay yung asawa niya. So, iisipin niya na pwede na to, no? Pwede na tong ligawan, pwede na tong ika nga ay paikutin. So, ang gagawin niya, magpapapansin siya doon, maliligaw siya doon. Una mo nakakaibiganin niya yan eh, para hindi obvious. O kaya, kunwari, customer siya, o kaya ay siya ay yung may itinatanong, nanghihingi ng tulong, something like that, basta didiskartehan niya ng narcissist. So, ang iniisip niya, papatulan siya nun, or kakaibiganin siya nun, or makaka-penetrate siya doon kasi kamamatay pa lang ng asawa, vulnerable. Ibig sabihin is madaling makuha yung loob. Ngayon, ang narcissist, since meron tinatawag na love bombing, gagamitin niya yung malupit na strategy na yon, ilalabam niya ng ilalabam yung balo. So, iisipin ng balo na, aba, parang ito yung asawa ko ah. And minsan, tinatanong or inire-research ng narcissist yung asawang namatay, kung anong ugali, kung anong paboritong pagkain, ito ba ay ganito, ito ba ay ganyan. So, nire-research niya, pinoprofiling niya yan eh. Ganun kalupit ang utak ng mga narcissist na tumitira ng mga babaeng balo na may kaya. So, syempre, gagayahin niya yun. No? Ang datingan nito is i-imitate niya yon, yung ugali ng pumanaw, no? Pumanaw na mister or pumanaw na kalibin partner niya. Eh di syempre iisipin ng balo na, abay parang ito yung aking asawa ang datingan. Eh di syempre, namimiss niya yung asawa niya, nakikita ngayon o pinakikita ng narcissist yung ugali ng asawa niya, no? Pinakikita na parang ang datingan is siya yung asawa. No? Minimimic, no? Mimicry ang tawag diyan. Okay, ulitin ko, mimicry. I-minimimicry. Eh di, mahuhulog yung loob. Halimbawa, ang pangalan ng asawa si Paul. Okay? Aba, iisipin nung balo na parang si Paul to ah. Bakit kaya ganun? Nagkataon yung nanliligaw sa akin ngayon, parang ugali ni Paul. Pero ang hindi alam nung balo, na inaral na yun nung narcissist na mag-inarte o maging best actor na gayahin o maging ika nga impostor ang datingan, magi-impostor, i-impostor yung ugali noong asawa niya. So what will happen is madaling makaka-penetrate sa puso at isipan nung balo yung lalaki na yon. And then eto na nga. Pagka pumasok na yan, magbabait-baitan yan, magiging super nice sa una, and then after 3 to 6 months or after a year, ilalabas na ng hinayupak na narcissist ang ugali niyang balasubas. Eto na, panghahawakan at pakikialaman na niyan yung assets na naiwan ng mister na pumanaw, mga negosyo kung meron, no, maghahari-harian na ngayon yan. Yung mga anak, no, kawaawa yung mga anak ng balo. Kasi yung mga anak ng balo, imamanipulate din yon or ihihiwalay ng narcissist yung balo doon sa kanyang anak at sa kanyang pamilya
para naman kontroladong-kontrolado niya kung ano ang meron doon sa balo. Ngayon, ipinuwesto na ng narcissist ang kanyang sarili bilang, parang ang datingan nito is bilang mayor, no? Bilang pinuno, no? At ang kanyang balong ngayon na karelasyon ay hawak na niya din sa liig. So what's this? This is manipulation. This is control. And this is the product of narcissistic relationship. So, andyan na ngayon siya. Okay? So, ngayon, ang datingan nito is from time to time, no, maa-abuse yung balo. And ang mangyayari dito is yung balo mag-iisip ng paraan kung paano ang gagawin para madispatcha itong kanyang karelasyon na narcissist. Pero huli na ang lahat. Bakit huli na ang lahat? Kasi yung mga assets, yung mga pera, marami na ang nakuha ng narcissistic na lalaking ito. Dahil ito ay from day 1 hanggang sa last days ay planado. Ito ay kanya talagang pinag-isipan. And kung sino sa inyo ang nakaka-experience ng ganito, comment down below. Or pwede kayo magpa-schedule ng coaching dyan. I-explain ko sa inyo ang narcissistic relationship ng balo at saka ng isang taong narcissist at kung paano ang gagawin nyo upang ma-manage or upang makawala dito sa kadena na ginawa ng narcissist na ito. And also to protect your mental health. Okay, see you in my next content. Pa-schedule lang kayo dyan. Lalagay ako ng contacts. Ako yung makakausap dyan. Ako yung nag-reply dyan. Bye for now.